Hello everyone. Welcome back. Today we will have our video regarding our project transistor curve tracer, no? So medyo okay na siya. Medyo nung umpisa marami siyang problema hanggang sa nasiraan pa tayo ng dalawang pyesa. Itong dalawang power transistor niya dito. So, napalitan na natin. Okay na siya. Now, this time, ito na yung full video ng discussion natin. How to use this transistor curve tracer. No? And ano naman yung mababasa natin sa oscilloscope natin. Ito yung dyan yung output natin sa analog oscilloscope. Ito naman yung input sa digital oscilloscope natin, no? Meaning, matitrace natin dito sa digital oscilloscope ano yung signal na pumapasok sa transistor being tested at ano naman yung lumalabas sa transistor being tested, no? Ano ko lang, isingit ko lang itong dalawang oscilloscope natin, yung digital at saka analog. Etong output ng curve tracer natin, hindi kayang i-display dito sa digital. Sinubukan ko na pero pangit ang display, no? Parang hindi mo siya mabasa. It's a moving display and lots of parang noises and interferences on the top of the desired signal, no, or display. So medyo hindi siya magandang gawing output, no, sa dito sa curve tracer natin, sa transistor curve tracer natin. So instead, mas okay dito sa analog. Pero pagdating naman dito sa input, no, mas maganda naman diyan sa digital oscilloscope natin, yung mababasa natin. So you will see that one as we go on, no, sa presentation natin itong ating project na transistor curve tracer. Ano ba ang purpose nitong transistor curve tracer natin? So, ang purpose nito, guys, is para ma-compare natin yung mga transistor na gusto nating gamitin sa design. So, like for example, naghahanap ka ng transistor na mataas yung HFA niya or yung beta, no, or yung tinatawag na amplification factor. So, alam mo, nagde-design ka ng amplifier. So, makita mo dito kung ang mataas ba yung amplification factor ng isang transistor. And siyempre, actually makita mo rin sa datasheet, no, ng transistor kung ilan yung amplification factor niya. May minimum at saka maximum HFA doon sa datasheet. Pero ito naman is you can compare kung talaga bang pasok doon sa rating na nakalagay sa datasheet, no, ang makikita mo sa actual. So dito makikita mo yung actual na HFA ng isang transistor. And ma-compare mo, halimbawa, dalawang transistor, no? For example lang yung mga multi-purpose transistor. For example, yung very common na ginagamit natin sa mga project natin, no? Mga small circuits like yung multi-purpose transistors like C1815, C945, C828, no, sa NPN.
So those are the very popular and very common multi-purpose transistors. So sa PNP naman yung mga si A1015, 9012 is 9012 is 9013. I don't know kung mga NPN or PNP, hindi ko na matandaan, pero yun yung mga very common na mga multi-purpose transistors na ginagamit natin sa mga project natin. Like also kung naka-experience kayo mag-assemble noon ng mga AM/FM radio or AM radio, yung mga project noon, yung mga CMC 707, yung mga transistor doon almost TO92 package are usually multi-purpose, no? 9014, 9012, 9013. Yung power noon is like S8550, S8050. So those are the small transistors na very popular sa mga small circuits. So now, using this curve tracer, mako-compare natin. For example, yung amplifier doon sa sinasabi kong AM radio na project natin nag-aaral pa tayo ng electronics, no? Yung S8050 and 8550. So that's in PNP. So we can compare here, no? Like pwede man natin dalawa dito ang ikabit natin, pero siyempre one at a time yung pagtingin natin doon sa display natin sa oscilloscope. Pero pwede natin i-connect dito sabay yung dalawa, like comparing two transistors. That's why ito yung enhancement natin sa project na to, no? Actually yung normal na connection nito is good for one transistor at a time. So pero ginawa nating two transistors para hindi na tayo magtanggal-tanggal ng isa. So comparing two transistors, parang i-switch na lang natin. Kaya may mga switch tayo dito, switches, no? Like ito, let's say transistor 1, Q1, Q2 dito sa right side, no? So yun yung purpose natin. Kaya medyo nagkaroon ng problema sa umpisa dahil itong mga extra wirings na dinagdag natin papunta doon sa mga switches. Dati nilagyan natin ng relay, pero yung relay parang hindi siya nag-work dahil nakaka-introduce siya ng noises and interferences pag nag-activate yung relay, no? Dahil yung relay mayroong coil sa loob, so nag-i-emit yun ng magnetic field, and this one is very sensitive, no? Dahil nga usually nagpo-produce siya ng signal para i-inject sa transistor being tested, then makikita natin sa output, no? Dito sa oscilloscope. So very sensitive siya dahil nag-generate siya ng signal para i-inject sa transistor being tested. So pag nahaluan ng mga noises yun, kaya umiiba yung display natin sa oscilloscope, mayroong mga shadow, something like that. So tinanggal ko yon at ginawa ko nga is instead of relay, ito na lang tatlong switches na lang para parang totally manual siya. Say transistor 1, yan, transistor 2, yan yung ginawa natin. Kaya ito yung mga extra wirings. Medyo nagka-problema sa umpisa, hindi natin makuha yung desired na result na gusto natin. Now by this time, medyo okay na siya so far. So that's why we have this video to discuss now what's really the purpose of this project and ano yung magiging output niya sa oscilloscope. So we have here again, I'd like to remind yung mga nanonood sa video ko, no, na this is for beginners, no? Basic lang ito sa mga beginners. Hindi ito pwede sa mga expert, okay?
because me too is beginner as well. So sa mga expert, hindi na kayo included dito sa video na to, no? Okay, so yung mga, siyempre, makagagaling na yan sa oscilloscope, yung mga expert, no? So this is for beginners. Pati na yung etong how to use this transistor curve tracer. Alright, so let's start. So ito, we have a random number of transistors dito. Ito palang nilagay ko lang dito sa loob ng masking tape yung mga NPN para hindi na maghalo-halo, at saka PNP ko konti lang, no? Ito yung dalawa. Ito yung nasira. Ito yung power dito. Ito yung power dito. So since mayroon tayong extra sa kasi set kasi yung nabili natin na pair nito. So eto, subukan natin kung ano yung magiging curve nito sa oscilloscope pag kinabit natin dito sa project natin na transistor curve tracer. Kasi ito yun siya, ito yung dalawa, NPN and PNP. Ito yun sila. So tingnan natin mamaya, no, kung ano yung characteristic nila. Okay? So let's start. So bago tayo mag-pick up tayo ng random na transistor dito, let's say ito, NPN yan dito, then subukan nating i-test. Ito guys, bago natin i-connect or i-connect dito sa natin, sa transistor curve tracer natin. Etong transistor na gusto nating i-test, dapat alam natin kung saan yung base emitter collector, kasi we have here base emitter collector. Pag nagkabali-baliktad yan, posibleng masira yung transistor natin, no? Kasi masusupplyan siya ng maling supply pag nagkabali-baliktad. Okay, so para sigurado tayo kung saan yung base emitter collector, pwede rin gamitan natin ng tester, no? Pwede rin gamitan natin ng ito yung tester natin. Pwede natin i-check yung saan yung base emitter collector. So rinse tayo sa times 1. Okay, naka times 1 lang tayo. Klaro ba? Okay, then this is, since inano ko na to na NPN, siniwalay ko na to. So negative base, we'll see. Andito siguro sa kabila. Parang kailangan natin ng holder guys para sigurado. O hindi na lang, para mabilis, hindi na tayo magti-tester guys, no? Hindi na tayo gagamit ng analog. Dito tayo sa mas mabilis. Okay, dito tayo. Okay, i-plug lang natin yung transistor natin dito sa socket dito. Wait. Okay. Then i-lock natin. Then check natin. So, yan, nakita nyo. Pin number 1 is emitter. Pin number 2 is base. Number 3 is collector. So this is 1, 2, 3. So this is emitter 1, 2 base, and 3 collector.
So, tandaan natin yan. Number 1 is emitter. Okay, number 1 is emitter. Number 2 is base. Gitna ang base. So, ito yung base natin. Ito yung emitter natin una-una. Yellow, itong blue. Blue clip natin. Then, number 2 is base. Number 2 is base. Itong yellow. Okay. Number 3 is collector. So, this is in PN. Okay. So, ready na yan. So, isa pang transistor na PNP para ma-compare natin. O gusto nyo NPN pa rin, we can compare to NPN muna. Okay? NPN. So, check natin ulit dito. Very convenient dito guys, mabilis lang. No? Ilagay mo lang dito sa socket ng tester natin, then check mo lang. Okay, so number 1 pa rin ang baka pareho sila ng number. Check ko muna. Number 2, hindi ko makita. 2N3904. 2N3904 yung una. Sa pareho lang. A42. So this one is A42 and the other one is 2N3904. 3904 is also very popular and common, no? Na multi-purpose. So, nakita natin, number 1 nakaharap dito yung number sa atin. Number 1 is emitter, number 2 is base, number 3 is collector. So, connect natin dito. Blue is emitter, 2 is base, yellow. So, naka-coding kasi yung mga natin, yung mga clip natin, no? So, and the third is green is collector. Number 3. Yan, number 3 is collector. Okay. Alright, so ito naka-clip na yung dalawang transistors na i-compare natin. A42 at saka 2N3904. Parehong NPN. Okay? So, Q1 is A42 and Q2 is 2N3904. So, tingnan natin, i-compare natin yung HFE nila. So, unahin mo natin yung naka-switch on tayo sa Q1. Q1, itong sa taas, ito, A42. Transistor A42. Okay, i-power on natin. And this is NPN. Ito pala, NPN. Pag sa taas yan, PNP. Ito NPN. Okay? Ito naman itong switch natin na isa is small transistor and power transistor sa taas. Sa baba is small transistor, no? Low power transistor. So, ito mga low power lang ito, no? Small transistors. So, hindi ito power transistor. Kaya, switch natin dito is sa baba. Small transistor. NPN. Then, Q1 sa left side, no? Ng switch natin. Okay. So, i-power on natin. And, by the way, ito pala, itong digital oscilloscope natin, connect dito sa base and the other channel is sa collector. So, base and collector lang nilagyan natin. Dalawa laman yung probe natin. So, yung emitter, tingnan natin mamaya, no? Pwede man natin ilipat yung isa para makita nyo kung ano yung signal sa emitter. So, this is base and this is collector.
and here is the emitter switch. So also, ito yung output natin, yung sa analog is ito siya. Ito siya, dito siya nakakonect sa output ng curve tracer natin. Ito, XY. Okay, so that is XY. XY. Okay, channel or channel 1, channel 2, and by this time is XY dahil by the way ang setting ng ano natin ng oscilloscope natin dito sa analog is nakaset siya sa XY mode kasi XY yung kuha natin, hindi channel 1 channel 2, no? XY kasi yan yung required dito sa para maka-display tayo ng output natin sa signal tracer. Sa transistor curve tracer. Hindi signal tracer, sorry. Curve tracer. Transistor curve tracer. Iba yung signal tracer. So, eto sa second per division, no? Eto na yan, di ba? Yan yung maset mo yan. Pero yung dito sa pinakababa, eto, kung makita nyo, naka-XY. Yan, naka-XY yan. Yan, naka-XY. Nakatapat sa XY. Okay? So, hindi ito yung normal na setting ng oscilloscope. Kasi ito, usually, pag gumamit ka ng channel 1, channel 2 sa ibang measurement, so, naiikot mo to, but this time, naka-fix lang yan sa XY. Para maging XY lang din yung display natin dito, hindi channel 1, channel 2. So, also ito, yung volts per division, channel 1, channel 2, XY pa rin. So, ito yung palakihan natin yung height, no, ng display or pahabaan natin horizontally yung display. Okay? So, we'll see. Ito, turn on natin yung transistor curve tracer natin. Okay na yun. Nakakabit na yung dalawang transistor na i-compare natin. Okay. Okay, so turn on natin. So naka Q1 tayo. So NPN man pareho yan, no? So yan yung output. Okay. So palakihan natin konti. Okay. Then baba natin konti para center. Okay. Palakihan pa natin. Hindi na siya magsakto. Sakto pa siya, no? Yan. So, etong mga abnormalities dito, itong mga parang nagdodoble yung curve dito, that's possible of yung mga parasitic capacitance sa loob ng transistor, no? So, well, it's not a big deal. Ito yung titingnan natin. Ito yung voltage. Ito yung dito yung current, no? This the base current. Ito yung base current. Like for example, medyo malaki, no? Pababaan natin konti. Center natin para klaro mapasok lahat. So, parang moving siya sa video, no? Sa nakikita ko sa video parang moving, pero sa actual hindi naman dahil sa retrace ng display natin yan, no? That's normal. Okay? Pero pag tinignan nyo dito sa actual, hindi naman nag-move yan. Alright. So, paano natin i-check? Yung setting natin dito, and by the way pala, itong signal tracer natin, no, is
preset na yung base current dito. Kasi ang tinitingnan natin dito is ang ratio ng base current and collector current. That's the beta or the HFA or the amplification factor of a transistor. So, sa mga commercial transistor curve tracer, na-adjust nila yung base current, no? Na-adjust nila yung voltage supply, no? So ito is naka-fix na lang siya, preset na. So ito yung we have a T-ball nakasama dito sa circuit na to, no? Ito yung basihan natin. So nakalagay dito, scope is set to XY mode. Use chart to determine IB of its trace line. Ito yung trace line, no? Ito yung mga curves na yan. Okay? So, nakalagay dito sa chart. Use chart to determine IB of its trace line. Collector emitter current, no, ICA, is measured as amplitude from bottom trace to desired trace. From bottom to desired trace, yan. From bottom to desired. Kung ilang steps gusto mo, no, na i-measure. Pwedeng hanggang kalahati ka lang or hanggang sa pinakataas, no. Again, this is preset, no? Sa mga commercial, again, na mga transistor curve tracer, alam nyo how much, napakamahal, no? $1,000 yung mga commercial, yung mga Tektronix na mga different models ng curve tracer, and there are some other brands. Nare-research ko sa internet, abot na several thousand of dollars. So how much ito ating project is lang to, nasa mga 50 plus dollars including shipping, no. So yun lang pang this is for lang tawag dito, parang introduction lang paano maggamit nitong transistor curve tracer. Okay? Para magkaroon tayo ng idea. So later on, kung gusto nyo ng commercial, then you can afford. So why not, no? At saka yung sa mga commercial na research ko, nakita ko sa YouTube or sa Google, is built-in na yung display, no? Mayroon na isang display ganyan, may screen. Parang oscilloscope din yung itsura niya, pero mas malaki pa sa oscilloscope, no? Marami siyang controls, like you can change the IB, the voltage, you can check resistor, capacitor, other things, no? So ito talagang very very specific lang sa transistor and BGT, no? Hindi ito ng field effect or MOSFET, no? So but those commercials but yun nga, napakamahal. Okay? This is just for introduction lang, no? How to use signal or transistor curve tracer. Okay, we back here sa sa chart. ICA or collector emitter current is measured as amplitude from bottom trace to desired trace. Tapos may scale siya, given scale niya is 1 millivolt equals 1 milliampere. Okay? So yan yung basihan natin. Bilangin natin maya din. Formula for HFA is ICA over IB. So ratio of ICA and IB. So that's the HFA, or they call that sometimes as beta or the amplification factor. Paano mag-amplify yung transistor, no? Based on the base current being supplied. Paano i-amplify, no, ng transistor yung base. Usually ang input is nasa base, right? Like amplifier, no?
So, yung signal, yung microphone, for example, is being injected usually in started in base of the transistor. So, yung output is doon na sa collector pin. So, there's a a quick way to compare transistors is to visually match the shape and amplitude of the curves. So, kahit hindi mo na daw gusto mo lang i-compare, makita mo na kung ano kalaki yung display, yung setting mo naka-fix na, no? Then, like for example, ano lang muna, parang pasilip lang. Yan, this is the display for the A42, no? NPN pa rin. Tingnan natin yung display ng ano yun? 2N3904. Okay? Yung isang transistor natin na nakakonect dito sa curve tracer natin. I-switch lang natin yung curve tracer natin sa i-off muna natin para safe, ha. Off muna natin, then chase natin sa Q2. Okay? Sa Q2. NPN pa rin, so okay na yan. NPN pa rin. Then power on natin. So naglipat yung connection natin sa Q2 sa 2N 3904. Okay? Switch on natin. Nakita nyo yung yan yung sinasabi ko, bumabalik pa rin, pero alam mo pag yan kita mo, pag naayos ko dito sa wirings, no, ito pa yung problema ko talaga dahil sa mga wirings, so siguro palitan ko to, kita nyo yan, pag ginalaw-galaw ko itong mga wire, nilayo ko sa ibang wire, nawawala yung, kita nyo, iangat ko yan, tapos tingnan nyo, maganda yung display nya, yan, wala siyang shadow. Bitawan ko. Yan. Nagkakaroon siya ng parang shadow. So, siguro, sabi ko, gagawa ko ng medyo malaking, case, na hindi pamababaan itong mga wirings, no? Yung dito na lang sa tabi, yung, itong mga switches, dito na lang din sa tabi ng board. Para wala na mahabang wires. Anyway, later on na lang yan, no? So, yan. Ayusin ko lang muna. Nakikita nyo yan. Nasisira yun. Depende naman sa transistor. Yung kanina wala naman. So, sa sensitivity, mayroon mga transistor na very sensitive. No? So, hindi sila pare-pareho. Dito makita yung difference talaga ng mga transistor. So, ano ba? Lagyan natin ng kunting ayan na, medyo okay na. Noise to yan parang ayan, okay na. Tingnan nyo anong ginawa ko yan. Nilagyan ko ng cardboard para ilayo tong dalawang wire na to. Papunta yan doon sa switch. Anyway, so we back here. So, tingnan nyo yung difference ng A42 na NPN dito sa 2N3904. Napakaganda ng display niya, napaka-clear, no? Wala siya yung parang kanina yung isa, mayroon siyang parang nagdudubli yung curve dito. Sabi ko yung mga parasitic capacitance na nadidetect ng curve tracer natin sa transistor, no? Mga undesired capacitance yan sa loob. Okay? So that's based on my research as well, no? Okay? Now, kung titingnan nyo, mas malaki yung curve niya, mas malaki yung family of curves niya kumpara doon kanina sa A42. So, yung 2N3904 is very familiar din yan sa mga, sa mga small circuits na multi-purpose din yan. Kasama yan sa mga 2N, kasama yan sa C828, C945, no? 1815, yan, yung mga 3904 na yan.
So, nakita nyo yan, maganda. So, sabi niya dito sa, ano niya, sa chart is, a quick way to compare transistors is to virtually match the shape and amplitude of the curves. So, kahit sa curve, tingnan mo na lang. Tandaan nyo, i-switch ko ulit sa channel 1, sa A42 na transistor. Okay? Change natin. Off natin. Then, change tayo sa Q1. Then, on. Nakita nyo? Mas maliit yung etong how many curves yan. Ito, hindi kasama to because this is the 0, no? There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps, no? Yung 7 steps na yan, naka-preset na yan dito sa circuit, sa transistor curve tracer natin. Preset na yan. Kasi sa mga commercial na research ko is pwede mong i-adjust yan. Kung gusto mo, single step lang, 2 steps lang, 3 steps lang, 4 steps lang. Depende, no? May may control. So, yun yung mga commercially available na mga transistor curve tracer. Okay? So, yan, nakita nyo, iba ang A42 sa S2N 3904. So, yan, no? Nakita nyo na yung difference, no? Sa curve pa lang. This is just the part 1. Stop natin yung video natin dahil mahaba na masyado. So, we'll have a part 2 of this video. So, i-compute natin based doon sa display, no? Kung ilan ba yung IB niya o ilan yung HFE niya, yung IB given, ha. Pakita ko sa inyo sa chart, no? Tingnan natin kung ilan yung HFE nitong A42 at saka 2N3904 sa next video natin. Alright?